po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome po muli sa pagpapatuloy ng Alamin Natin kasama si Admin, Episode 2, Part 3. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin ang Katarungang Pambarangay Law, isang mahalagang programa ng pamahalaan na layong marisolba ang mga alitan sa komunidad ng mabilis, maayos at hindi na kailangang umabot agad sa korte. Tulad po ng ating napag-usapan sa mga nakaraang video, ang barangay ang pinakamalapit na antas ng pamahalaan sa mamamayan, kaya mahalagang dito muna sinusubukang ayusin ang mga sigalot upang mapanatili ang kapayapaan at magandang samahan sa komunidad. At bago po tayo magpatuloy upang sagutin ang ilang mga katanungan, pauna po sa ating mga barangay, ang impormasyong ibabahagi sa video na ito ay para sa pangkalatang kaalaman at gabay lamang tungkol sa Katarungang Pambarangay at sa mga serbisyong ibinibigay ng ating barangay. Hindi po ito kapalit ng opisyal na legal advices mula sa abogado, korte o kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Maaaring may mga sitwasyon, detalye o kaso na nangangailangan ng mas matinding pagsusuri batay sa umiiral na batas at partikular na pangyayari. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na mag-research pa, magbasa ng mga opisyal na sanggunian at kumonsulta sa mga kinaukulang tanggapan kung kayo ay may partikular na usaping legal o reklamo. Ang layunin po ng programang ito ay magbigay kaalaman, magpaliwanag at magpalaganap ng tamang impormasyon upang mas maging mulat ang ating komunidad sa mga proseso at serbisyong makakatulong sa atin. Para sa ating unang katanungan, ano-anong mga kaso po ba ang pwedeng dalhin sa barangay? Sa ilalim po ng Katarungang Pambarangay, karamihan sa minor disputes o hindi mabibigat na kaso ay maaaring idulog muna sa barangay. Halimbawa, mga alitan sa kapitbahay tulad ng ingay, alagang hayop, bakod, lupa or boundaries. Mga simpleng utang o hindi pagkakunawaan sa pera. Yan po ang kadalasang nire-report po. Yung mga utang po, mga collection of sums of money, paninirang puri o oral defamation, mga simpleng pananakit o slight physical injuries, at paglabag sa kausunduan o small civil disputes at mga iba pa po. So sa madaling salita, kung ang problema ay kayang-kayang pag-usapan at pagkasunduan ng magkabilang panig, malaking tulong ang barangay bilang unang hakbang sa pagresolba. Sa papaanong paraan naman po inaayos ang sigalot o alitan? Ito po ay sa pamamagitan ng mediation, conciliation at arbitration. So ito po ipapaliwanag po natin kung paano po ang paraan sa pagsasaayos sa pamamagitan ng mediation, conciliation at arbitration. Kapag may nagreklamo sa barangay, may malinaw na proseso na sinusunod. Una ay ang mediation ng ating punong barangay. Siyempre, shout out po sa ating butihin at masipag na punong barangay. Walang iba kundi si Honorable Madam Kapitana Julita Fernandez Perez. Ang punong barangay ang unang magpapatawag sa nagrireklamo at nirereklamo. Layunin itong mapag-usap ang dalawang panig upang magkaroon ng kusang pagkakasundo sa loob ng 15 araw. Kapag nagkaayos dito, gagawa ng kasulatan na permado ng parehong panig. At ikalaw po ay ang conciliation ng lupon. Kung sa kasamang palad ay hindi nagkaayos sa mediation sa loob ng 15 araw, ang kaso ay ipapasa sa pangkat ng lupong tagapamayapa. Sila ang magsisilbing tagapamagitan upang tulungan ang magkabilang panig na makahanap ng kompormiso sa loob ulit ng 15 araw at pwedeng i-extend ulit ng 15 araw. Ito po ay sa mga meritorious cases. At ang ikatlo naman po ay ang arbitration. At ito po ay kung papayag ang dalawang panig. Kung parehong papayag ang nagrereklamo at nirereklamo, maaaring ipaubaya sa barangay ang pagdidesisyon o arbitration. Sa prosesong ito, ang punong barangay o ang pangkat ang magsisilbing arbiter at maglalabas ng pinal na desisyon batay sa mga ebidensya at pahayag ng magkabilang panig. Ang desisyong ito ay may bisa at dapat sundin ng magkabilang panig. Ngayon, sagutin natin ang mahalagang tanong. Maaari ba na magbigay ng penalty o parusa ang arbiter? Ang sagot ay oo, ngunit may limitasyon. Sa arbitration, maaaring magtakda ang arbiter ng civil remedies tulad ng pagbabayad ng utang o danyos, paghingi ng paumanhin o pagbabalik ng ari-arian, o di kaya pag-aayos ng pinsala o pagsunod sa kasunduan. Subalit, mahalaga po nating tandaan mga kabarangay, hindi maaaring magpataw ng criminal penalty ang barangay tulad ng pagkakakulong o mabigat na multa. Ang ganitong kapangyarihan ay nasa korte lamang. Ngayon naman po, ano ang mangyayari kapag hindi sinunod ang kasunduan o desisyon? Kapag hindi sinunod ang napagkasunduan o arbitration award, maaari na itong maging batayan upang dalhin ang kaso sa korte.
maaari nang magkaroon ng mas mabigat na legal na aksyon. Ibig sabihin, ang barangay ay unang hakbang, ngunit may kasunod na legal na proseso kung hindi ito igagalang. Pwede bang tumanggi ang isang tao na dumaan sa barangay? Sa karamihang kaso, kinakailangang dumaan muna sa barangay bago makapagsampa ng kaso sa korte. Ito ay tinatawag na mandatory conciliation. Kapag hindi dumaan sa barangay, maaaring i-dismiss ng korte ang kaso dahil kulang sa proseso. At kailan maaaring dumiretso sa korte o ibang ahensya? Mga kabarangay, may mga sitwasyon na hindi na kailangan ng barangay proceedings tulad ng mga mabibigat na krimen or serious offenses. May agarang panganib sa buhay o kaligtasan, mga kasong may kinalaman sa gobyerno o opisyal. Kapag kaiba ng lungsod o probinsya ang mga partido, yan naman po ay pag-usapan po natin kung ano ang papel ng mga lupong tagapamayapa. Ang lupong tagapamayapa ay binubuo ng mga respetadong miyembro ng komunidad na may mahalagang tungkulin. Una po dyan, syempre yung tumulong sa pag-aayos ng sigalot, maging neutral at patas sa tagapamagitan. Hikayatin ang magkabilang panig sa pagkakasundo kaysa paglalaban at magpanatili ng kapayapaan at magandang samahan sa barangay. Sila ang nagsisilbing tulay upang maiwasan ang paglala ng problema at mapanatili ang katahimikan at pagkakaisa sa komunidad. Kailan maaaring umabot sa korte o ibang ahensya ang reklamo? Hindi lahat ng kaso ay hanggang barangay lang. Maaaring umabot sa korte o ibang ahensya kung walang naging kasunduan matapos ang barangay proceedings. Hindi sumipot ang kabilang panig matapos ang tamang paanyaya. Sa ganitong sitwasyon, bibigyan ang complainant ng certificate to file action na magsisilbing pahintulot upang magtungo na sa korte o sa tamang ahensya ng gobyerno. Kaya't sa kabuuan, ang katarungang pambarangay ay hindi lamang proseso. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, pag-uusap at kapayapaan sa komunidad. Bago tayo magtungo sa korte, subukan muna nating magkaintindihan at magkaayos sa barangay. Bago po tayo magtapos, bilang paalala, inihikayat po namin ang bawat isa na maging mapanuri, magsaliksik, at alamin ang tamang proseso sa pamamagitan ng mga opisyal na ahensya ng gobyerno. Ang kaalaman ay unang hakbang sa pagkakaroon ng maayos, mapayapa at maunlad na komunidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Admin Marlon na naghahatid ng serbisyong may malasakit para sa Alamin Natin kasama si Admin, kung saan sama-sama nating inuunawa ang mga batas at serbisyong para sa ating komunidad. Hanggang sa susunod na episode, bye-bye kabarangay!